Okay, so hello po sa inyong lahat at um, naghahanap po ako ng mga topic ganyan. And then nakita ko lang itong topic na to at gusto kong reaksyonan kasi kung tutuusin sobrang hindi ko na maipaliwanag kung ano ang pakiramdam kung mapapakinggan niyo ito na sobrang sobra na ang kabastusan na ginagawa nila sa ating Pangulo. Okay, pakinggan po natin ito at bigyan natin ng reaksyon. Po tayo sa Presidential Communication Office, sa NBI at saka po sa TRICOM. Sana po magawa niyo po ito ng aksyon, no? Dahil mga kababayan, ito po ay sukdulan na, sobra na, below the belt at sa akin pong palagay, hindi po dapat pinapalampas. Ang ginawa po kasi dito ng mga DDS, mga kababayan, nag-oorasyon po yata sila. Hindi ko po alam kung orasyon or dasal or Okay. So, ito pong si Kakamping ay dilawan po yan. Pero dahil nakita niya na ang ating Pangulo ang ginagawa ng ating Pangulo ay naaayon sa kagustuhan nila, kaya sila po ay sumusuporta na kay PBBM. Ngayon, nakita niya itong dasal, kulam, kung kayo po ay naniniwala sa kulam. So nakita po niya ito malamang sa Facebook. At dahil sa pagmamalasakit niya sa ating Pangulo, ito po ay nananawagan siya ngayon na sana aksyonan ito kasi sobra na po yung pambabalahura nila sa ating Pangulo. Ang sinasabi niya dito ay isang pagdadasal, pinagdarasal nila na sana ay mamatay si F. Elisa at ang ating Pangulo. Ito po ay nasa Bisaya po yung salita nila. Pakinggan po natin. Teka nga, ano ko na lang. Sana hindi tayo makopyright dito, pero it's okay. Kung i-copyright nila, that's fine. Basta pakinggan po natin ito. Saglit lang. At i-ano ko sa ayan. Tuloy po natin yung pakikinig. Pero narinig ginagawa. Hindi ko po alam dahil hindi ko po naiintindihan yung kanilang lengguwahe, pero narinig ko po yung salitang mamatay at saka po yung pangalan ng PBBM, pati po ni FL. So dito po sa kanilang online live, nilagay po nila yung picture ni PBBM tsaka ni FL nasa loob po ng kabaong po at saka yung totoong nakahiga doon, yung mukha niya pinalitan ng mukha po ni PBBM. Okay. So, 'di ba sobrang kabastusan? So, meron silang kabaong, may tao sa kabaong, pero pinatungan ng mukha ni PBBM yung isang kabaong. Tapos, yung isang kabaong naman, dahil sa galit nila sa First Lady at saka sa Presidente, inilagay din nila yung mukha ni F. Elisa. At saka nila dinadasalan. Pakinggan ulit natin. Tapos dun sa isa pong kabaong, nilagay po nila yung mukha po ni FL. So ito po ay sobra na below the belt at hindi po talaga dapat ito pinapalampas. So sana naman yung PCO, Presidential Communication Office, NBI at saka TRICOM, baka pwede nyo po itong aksyonan. Pakinggan nyo po ang ginawa nila mga kababayan at ang kanilang mga sinasabi. Tinakpan ko po yung mukha dyan dahil nilagay po nila yung mukha ni PBBM. Sobrang below the belt, hindi katanggap-tanggap, at para po sa akin, hindi po ito dapat palampasin ng palasyo. Pakinggan niyo po. Sa ikaduhang adlaw sa atong nobena. Igan po mo ang Marcos Jr. dito sa mga kampo sa mga Veronica na unta mamatay si PBBM. Mamatay. Anong wa pamangyod. Imagine mo yun. Anong klaseng mga tao yan? Na ipinagdarasal nilang mamatay si PBBM. Ano ang kasalanan ni PBBM sa kanila? Bakit ganyan na lang sila makapag-curse, ano ba yun? Sumpa. Anong klaseng nila lang sila? Eto, nandito pa rin sila sa Pilipinas eh.
nasa Pilipinas sila. Hindi ba sila nakikinabang? Anong ginawa ng presidente sa kanila na ganyan na lang ang galit nila sa kanya? Etong mga to, baka nakikinabang pa rin sila sa mga sa mga ng gobyerno natin. Pero kung maka-curse sila, makapagsumpa, kung makapanalangin sila, akala mo naman sobrang, ewan ko, hindi ko mapaliwanag, nagagalit ako. Ewan ko sa inyo kung kayo na makakapanood kung anong magiging reaction nyo dyan. Nakakagalit talaga. Imagine mo yun, presidente, wala silang paggalang. Ilalagay nila doon, tas dadasal nila, gumawa sila ng nobena, tas gano'n, nagtatawanan pa sila. Anong klaseng mga tao yan? Anong klaseng tao? Eto nga, ang sabi nga ni Kakamping, sana magawa ng aksyon yan. At sana makarating sa ating presidente itong ginawa na ito at sa mga kinauukulang ahensya, sana makarating itong ginawang pambabastos. Kasi kung talagang kung naniniwala kayo sa kulam at may epekto yung kulam na yan, anong mangyayari sa ating presidente? Mas masahol pa yan sa pinapatay nila, killing me softly. Diba? Nakakagalit. Kanina nanood ako ng press ko, nagagalit na ako. Ngayon, nakakagalit na naman ito. Kaya sana lang panalangin ko sa ating presidente, sa PCO or sa NBI, kasi sabi nga ni Kakamping, meron daw siyang kopya niyan at may mga pangalan ng mga tao na nandyan. Sana po matuunan niyo po ng pansin ito. Pakinggan po natin ang Gugto isa kinabuhi si BBM karong orasan. Mamatay, 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 mamatay. Aloy ano sa kalag sa purgatorio na si Marcos Jr. kuhaan na diri sa kalibutan kay wa mi kasabot kong presidente ba na siya o iro nga gaaw-aw dito sa Malacanang. Mamatay, 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 mamatay. Hayan po, pinangalanan po nila ang ating Pangulo. So itong mga taong ito, hindi ko alam kung anong klaseng tao yung mga yan. Sana po magawa ng aksyon ito. Dito na po natin, tignan po natin kung may sasabihin pa itong sila. Ang sabi nga po niya, willing siya na ibigay yung mga pangalan na ito. So, sana po ipagdasal natin ang ating Pangulo na bagkus sa mga kasamaan na ginagawa ng mga taong ito na ewan ko kung may kaluluwa o kung may takot pa sa Diyos ang mga to, sana po ipagdasal natin ang ating Pangulo na sa halip or bagkus o kapalit ng mga panalangin na yan, ng mga walang kaluluwa, hindi ko alam. Sorry po. Pero sana po, etong mga taong ito ay mahuli at mabigyan ng kaukulang kaparusahan. Okay po? Marami pong salamat sa inyong lahat. At sana po sa mga makakapanood, ikalat nyo rin po ito para makarating po sa ating Pangulo. Thank you. This is your host, Trixie Villa 11. Thank you so much.